The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nagpunta sa isang mananahi para ipaayos ang kanyang pangkasal, kung saan tila may tinatagong kababalaghan ang matandang modista. Ako si Melissa at ang aking kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Nagumpisa ito nang ako ay naghahandang ikasal at kinailangan ipaayos ang aking wedding gown. Nung nagsukat kasi ako, ay napansin kong medyo sumikip ito sa hindi malamang dahilan. Pinaghinalaan ko pa na nanay ng aking mapapangasawang si Rodel ang nanabotahe sa aking damit dahil lahi sila ng mananahi. Mabuti na lang ay may kakilala si Rodel na mabilis daw magsulsi ng damit. Ayon sa kanya, ay magaling daw na mananahi si Aling Vina. Ngunit nang ako ay pumunta, ay nakakapagtakang nakatago ang muka ng mananahi. Madilim din ang paligid ng kanyang patahian at walang ibang tao dito. Ni hindi ako inimik ng nagtatahi at inabot ko lang sa kanya ang aking damit at hinintay kong tapusin niya ito. Habang naglalakad pa uwi, ay naisipan kong pilitin kausapin muli si Aling Vina, kaya binalikan ko ang kanyang panahian, ngunit tila nagsara na ito. Hindi ko ito kwinestyon masyado dahil unang beses ko lang magpatahi at naisip na baka ganun talaga ang kalakaran. Laking yaman kasi ako at hindi sanay sa pagpapatahi sa iba. Hindi ako nasamahan ni Rodel dahil may naasikaso pa daw siya sa trabaho. Pag-uwi ko, ay agad kong sinukat ang gown at natuwa nang sumakto na ito sa akin. Ngunit maya-maya ay nakaramdam ako ng kakaiba. Tumambad ang mga pigsa at sugat sa aking buong katawan pag-angat ko ng aking damit. Nangati ang aking buong balat, lalo na ang mga parteng nadikitan ng aking sinukat na damit. Dun ko naisip na baka may masamang ginawa ang mananahi sa aking gown. Nangamba agad ako sa aking kaligtasan at naisip na baka sinabotahe ako ng mananahi dahil kilala niya ako. Naalala ko ang kwento ni Rodel tungkol sa kanyang dating kasintahan at naisip na baka nagpanggap itong si Aling Vina kaya nagtago ito ng kanyang muka. Agad kong ikwinento kay Rodel ang nangyari at nagsumbong sa kanya. Hindi ako makapaniwalang masisira ang aking balat ng ganon kabilis at kung kailan nalalapit pa ang aming kasal. Pinakalma ako ni Rodel at sinabing baka hindi naman ito konektado sa damit na pinatahi. Nagbasa-basa ako sa internet at nadiskubreng may mga kemikal na pwedeng ilagay sa damit na nagsasanhi ng biglaang pangangati at pagkaagnas ng balat. Bala ko sanang itapon ng gown, ngunit ito ay regalo sa akin ni Rodel at ito daw ang sinuot ng kanyang ina. Napaisip ako na matagal nang ayaw sa akin ng ina ni Rodel at nangamba akong baka siya pala ang nagpanggap na Aling Vina para isabotahe ang kasal ko sa kanyang anak. Bihira kami magkita nito, ngunit hindi ako nito gaanong pinapansin noon pa man. Naisipan kong labahan na lang ang aking pinatahing damit. Kung sa iba ko kasi ito ipalaba, ay baka sila naman ang mabiktima. Kahit hindi ako marunong maglaba, ay ako na mismo ang gumawa nito. Nang matapos ako, ay naisipan kong maligo para mabawasan ang aking pangangati. Ngunit sa pagbabad ko sa tubig, ay tila mas dumami ang aking pantal at pigsa sa aking buong katawan.
Kating-kati ang aking balat at tila mas lumala ang reaksyon ng kemikal nang mabasa ito ng tubig. Doon ako nagsisi na sana ay nagpalaban na lang ako. Agad akong nagpatuyo at nagbihis matapos humingi ng tulong sa aking mga kasambahay na itakbo na ako sa ospital. Sobrang nanghihina ako sa pangangati at hindi makapaniwala sa mga nangyayari sa akin. Sa sama ng aking pakiramdam ay tumumba ako. Hindi ko magawang magbintang dahil hindi ko sigurado kung sino ang mananahi. Pinag-isipan kong maigi kung may mga nakaaway ba ako o may sama ba ng loob ang ibang tao sa akin. Ngunit tanging ang dating nobya ni Rodel lang ang naiisip ko o kaya naman ang kanyang ina. Pagdating sa ospital ay pinahiran ako ng iba't ibang pamahid para maghilom ang aking mga sugat. Nagplano akong balikan ulit ang panahian at magtanong-tanong sa mga tao doon kung may nakita silang ibang bumisita. Ngunit pinagpapahinga muna ako ng doktor. Agad na dumating si Rodel at nag-aalala siya sa akin. Humihingi siya ng tawad dahil hindi niya ako nasamahan at dahil sa panggugulo ng kanyang dating kasintahan. Nang sabihin kong maaaring ina niya ito, ay mariin niyang itinanggi ang aking paratang. Nagulat ako dahil tila nagalit si Rodel na napagbintangan ko ang kanyang ina. Napaisip ako dahil wala din namang ebidensya na dating kasintahan niya ang may pakana ng lahat. Nasabi kong malamang ay may naiwan pang kemikal sa panahian at bala ko iyon puntahan. Matapos nun ay si Rodel mismo ang nagpresenta na puntahan ang lugar ng nagpapanggap na Aling Vina. Sa kabutihang palad ay pinayagan na din akong lumabas ng doktor kaya naisip kong sumunod kay Rodel at sorpresahin siya sa panahian. Ngunit pagdating ko doon ay nakakapagtakang wala si Rodel at tanging ang mananahing nakatalukbong lang ang naabutan ko. Tila nagbabalot ito ng mga kemikal kaya agad akong tumawag ng pulis bago ko hinarap ang salarin. Nagulat ako nang malaman kung sino ito. Hindi ako makapaniwalang si Rodel pala mismo ang nagpanggap na Aling Vina. Kinumpronta ko siya at sinabi niyang magtatagumpay na sana siya sa kanyang plano. Sasabuyan na niya ako ng asido nang saktong dumating ang mga pulis at agad siyang hinuli. Ayon sa investigasyon ay balak daw akong patayin ni Rodel matapos kaming ikasal para makuha ang aking yaman na namana sa aking mga magulang. Nagtatanim daw ito ng duda sa kanyang dating kasintahan para hindi siya ang maging sospek sa aking pagkamatay. Kaya din pala ayaw sa akin ng kanyang ina ay dahil kilala niyang masama ang ugali ng kanyang anak at gusto akong protektahan ito sa pagtutol sa aming kasal. Ngayon ay nagpapasalamat akong nahuli ko siya at buhay pa ako. Ilang taon na ang lumipas at naghilom na ang aking mga sugat. Nahihirapan lang akong magtiwala ngayon sa ibang tao dahil sa aking naging karanasan. Hindi ko inaasahan na ang taong pinagkakatiwalaan ko na mamahalin ako habang buhay ay may balak pala akong patayin at magpanggap bilang isang mananahi.